Narito na ang PTV Balita ngayon. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka at mangingisda na lubos na naapektuhan ng El Nino. Ngayong araw, binisita ng Pangulo ang Camarines Sur at Albay para mamahagi ng titulo, financial assistance, farm equipment at iba pang livelihood programs. Ayon sa Pangulo, patuloy na ilalapit ng kanyang administrasyon ang serbisyo mula sa pamahalaan para maiangat ang pamumuhay ng sambayanang Pilipino. Ang hiling ko lang sa ating mga benepisyaryo ay samantalahin ninyo ang pagkakataon na ito upang makabangon at makapagsimula muli. At idadagdag ko rin na huwag kayong nahihiyang lumapit sa inyong mga barangay captain, sa inyong mga mayor, sa congressman, governor, at kung sino-sino pa na ahensya ng pamahalaan. Kung nangangailangan kayo ng karagdagang tulong, dahil patuloy din kami nakikipag-ugnayan sa kanila para malaman kung ano pang karagdagang assistance ang maaari naming maibigay. Isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng Department of Migrant Workers at Department of Agriculture upang tulungan ang mga overseas Filipino workers na nais magtayo ng negosyo. Ayon kay DMW Secretary Hansi Leo Kakdak, sa ilalim ng kasunduan, magtutulungan ang dalawang ahensya para magbigay ng training sa mga OFW at kanilang pamilya na interesado sa agribusiness. Kabilang din sa kanilang ibibigay ay business development services, market access, financing at technical support. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gipresenta sa headquarters sa 37th Infantry Battalion sa Barangay Tibpuan, Libak, Sultan Kudarat ni atong adlang Lunes, Hunyo 3, ang tulo ka mamisurrender nga miyembro sa New People's Army kon NPA. Gilangkuban kini sa usa ka squad leader sa Dabu-Dabu Platon sa Region Centro de Gravidad, na sakop sa nagkahinay nga Far South Mindanao Region kon FSMR. Apil na usab sa misurrender ang duha ka mga miyembro sa Platoon Baghdad ug Platoon Beijing sa NPA. Dungan na usab mag-surrender ng mga armas sama sa M60 machine gun ug duha ka Garand rifle. Sumala pa sa 603rd Infantry Brigade, resulta kini sa walay puwas nga military operations inubanan sa law enforcement ug intelligence operation sa Police Regional Office kon PRO 12. Samtang padayon karon nga ginaduso sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP 11 nga ma-institutionalize na ang IP Wealth Management. Sumala pa sa Regional Director sa NCIP 11 nga si Atty. Heroncio Aguio. Daghang mga indigenous people gihapon sa Davao Region ang nagpabiling kabus. Bisan nga 50% sa land area sa Davao Region ang pinag-iyahan sa IP. Daghan usab nga mga resources ug mineral ang yuta sa mga tribo nga wala lamang maayo og dumala ug uban pang gikuhaan nga mineral apan wala sa nakaibalo sa nakapadulong ang kwarta. Kung galing mabalaod na kini ang IP Wealth Management, mamahimo nang klaro ang mga ipatumang balaod kung unsaon mapadulong ang kwarta. Sa kasamtangan, aduna sila ginahimong guidelines ug ginatuki na kini sa unbank sa ilang central office. Nang hinaot usab ang NCIP 11 nga maaprubahan na kini karong tuiga aron na ilan na kining magamit. Kay karon daghang wealth sa domain nga wa matarong pagkagamit kay dunay mga area nga labi na ning mga mineralized base sa record sa kumpanya nakahatag na sila og more than 100 million. Asa ni naadto ning 100 million? Di ba? Kay walay klarong development og transparent program. Nya di po nato mabasol ang community kay wala gibasihan pod sa ilahang mga programa nga buhaton. So mo na ni ang amo ang gibuhat nga direction. Ug mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.